Sabay na natin, nakaangkas oh. Sports bike. O yan, isa pa yan. Hindi na natin nilalabas yan ha. Oo nga eh. Woo! Ay, gulat ako. Nahiwalay tayo sa grupo natin. Mabilis eh, chill lang eh. Mabibilis kasi nila eh. No leak? Wala naman leak? Meron. Morning guys. Anong oras na ba? 7:52 AM. Pagas na tayo. 95 boss. 500. Okay. Na-invite kasi tayo ni Brother Jow. Ngayon lang ulit kami mag-ride ni Jow. Jow Moto guys. Yung pinakasikat nating kaibigan na motovlogger na sobrang sikat na hindi na maaya. Oh, hindi pa rin pro 500 oh. Ano tayong pera? Ang bilis ng pera. Ito pala ginagamit yung gloves guys oh. Rock Bros. Rock Bros oh, ayan oh. Tibay nito, ganda pa. Lahat pa ng fingertips niya gumagana pagka gamit mo sa cellphone. Yung presyo niya wala pang 1,000 pero tumbas niya na yung ano, yung quality niya same nung mga nasa 2,000, 1,500 ganyan. Meet up namin 7 AM eh. Anong oras? 7 tuloy 6:52 pala kanina. Sorry. Let's go guys. Caltex Mamplasan tayo. Bilisan na lang natin. Nakakaya sa mga kasama natin. Saling ket-ket na lang tayo dun eh. Hindi ko alam pero parang kapit na kapit ako sa handlebar ng hyper ko. Parang hindi na ako sanay sa lakas niya. Nakatakot siya pigain. Parang every time na pipigayin ko siya, magkamali man ako ng piga. Sisimp lang niya ako. Anong ginawa mo dito? Mong pinalakas mo naman sobra. Ba guys, magki 3 years na sa atin tong hypermotor natin. 3 years of ownership. Ito yung POV na nahanap mo na yung bike na para sa'yo. Diba kahit ilang beses mo na siyang naisipang i-let go, di mo siya ma-let go. Kasi kumbaga ito na yung matatawag natin na personality bike natin. Wala namang masama mag-try ng ibang bikes, no? Actually, kailangan mo yun para mahanap mo talaga yung, if you're into bikes talaga, kailangan mo talaga mag-try ng mga different bikes such as sports bike, naked bikes, motards, classic bikes, para makita mo talaga or ano talaga yung para sa'yo na bike. It's very important kasi it would represent your riding style, yung gusto mong image. Nandun lahat yan eh. Kada bikes, iba-iba yung kaya niyang ibigay or kaya niyang i-portray na image sa'yo. Pagka doon sa bike na yan, magiging iconic ka na parang pagka nakita ka ng tao, maisip na lang agad, ito, ano to, lagi itong naka-adventure bike, lagi itong lumalabas, lagi itong nasa galaan, lagi itong out of town. Ito, sports bike, lagi nasa racetrack. Ganun, diba? Pero pag nahanap mo naman na yung bike na para sa'yo, mag-reflect na yun kung paano ka mag-ride. Kasi makita doon kung na nag-i-enjoy ka, na parang ginagawa mo na laruan yung motor mo. Tapos that's the time na wala na, puro upgrade ka na, maghanap ka ng mga ulang paganda. S1000 XR. Example ng ano, kung gusto mo ng long ride tapos inline 4, gusto mo mabilis, yan. Ito sa atin medyo ano to eh, street style long ride ish, kasi parang dali niya ligo. Fit na fit talaga to sa atin. Ito talaga yun. Alright, late na tayo. Here na tayo, Caltex Mamplasan. Hindi mo na ata nilalabas yan ha. Oo nga eh. Boss. Sana kasama natin sa kit. Hello pa, morning. Puro sports bike eh. Wala, okay lang yan. Fit ko. Alright guys, yung lineup natin, ni Jow chill ride. Sabi lang ni Jow, chill ride daw to. So, kasama lang naman natin isang ZX-10R, isang Z650, Jow Moto. Tagay ko lang din nakakasama si Nico. Oo nga eh. Tagaytay pa ata yun eh.
Of course, yung hypermotor natin, 10R ni Kit, 10R ni Jao, ng CX-6R, dalawang Hayabusa, saka CB650R. So halata naman na chill ride lang talaga tong ride na to. Pupunta kami guys ng Kalatagan. Big shoutout din natin yung grupo ng Brother in Christ MC. Lumapit sila sa amin, tapos pinag-pray. Tapos yun yung advocacy nila na pupunta sila ng mga ganitong meet up, tapos pupunta sila sa mga MC groups, tapos magka-conduct sila ng prayers, which is kailangan talaga natin pagka mag-ride tayo. Kailangan natin ng guidance ni Lord. Kailangan lagi natin back-ride si Lord. Grabe, lalaki ng mga Hayabusa, no? Ang ganda nung 10R ni Kito. Para siyang 10RR na 40th anniversary ba na hindi ni-release dito sa Pilipinas. Para tuloy siya lang yung may ganyang livery dito sa Pilipinas. Jomo ito, ngayon lang ulit tayo makaka-ride. Painit tayo ng gulong. Ayun na. Nakausap ko si Brother Kit, yung naka 10R na 40th anniversary yung livery. Parang plano niyang mag-hyper motored. Pero yung 939 sabi ko sa kanya, yung 939 para medyo mababa. Parang kay Jovi, nagpipilian niya kung mag-Tracer 900 siya o hyper motored. Sabi ko kasi kung sanay siya sa binibigay ng 10R na top speed, dito malabo niyang makuha. Pero hindi naman siya mabibitin or hindi naman siya magsisisi sa torque na bibigay ng hyper. Eto si Brother Kit, naka 10R. Bago yung 10R niya guys, so yung yan yung naka TFT display na parang kay Jao. Ay, ito na pala yung daan dito. May na ulit ako nakadaan dito Sabi ko sa inyo, talagang hinahanap pa nila kung saan sila magiging komportable. Depende rin talaga kasi sa maraming factors para mag-own ka ng sports bike. It's either talagang gustong gusto mo siya, yung talagang willing kang tanggapin yung mga cons niya. Sila na kung yan lang yung bike mo, tapos lagi kang sabak sa traffic, lahat isa ang reklamo, masakit sa likod, nakakangalay, sakit sa kamay. Yung talaga ang constant sports bike, not like mga naked, ganitong mga upright motorcycles or bikes na kahit pa paano relax ka pagka naipit ka sa mga ganung situation. Talagang pogi naman ng sports bike, pogi sa pogi talaga yan. Nag-aayos ng 360 si Joe. Kaya depende pa rin talaga sa preference sa purpose ng talaga yung daily lifestyle mo Kaya itong hypermotor natin, hindi ko maiwan-iwanan to dahil ito na talaga yung personality natin. Ito yung kumbaga yung mga daily activities natin na kailangan ng motor. Kaya niya i-supply sa atin, gagawa niya, nagagampanan niya. Plus points na lang na may ADV 160 tayo, kaya nakapagpahinga siya. Pero kung wala tayong ADV, kaya pa rin naman niya di ba? Nung wala pa tayo ADV, naipapamasok natin, nai-ride natin ng weekends. Ngayon na lang naman siya nakapagpahinga nung nagka-scooter tayo. Chill lang sabi mo, chill lang Tagaytay na tayo. Ito yung Hiraya. Wala nang wala na sa hype. Ay, pa rin ako pupunta. Dali magsawa ang mga tao ngayon. Pag umakit kami dito ng gabi, laging nawawala yung building na yan dahil sa fog. Tagaytay, medyo malamig pa rin naman. Pipilian mo lang talaga ng season. Kasi meron naman times dito, ramdam natin lamig kahit walang masyadong, hindi natin pansin yung mga fog. Diba? Marami na mga masyal dito sa Sky Ranch. Dami nagpipicture dito sa kamay na ito. Sigat na sigat yung kamay na yun. I think wala pa tayo sa kalahati papuntang Kalatagan. Maganda daan dun Kape Moto. Tayo tumatambay lagi. Ayun Oy, ADB 160 Nation, shout out. Dito mga kasama natin, chill lang. Laki na rin na pinagbago natin sa ride Ayun 10R. Welcome to Nasugbu. Nasugbu na tayo. Punta rin tayo ng kaibigan. Ito dinaanan namin pero reverse pabalik. Galing kami dun. Gamit namin yung mga scooters namin. Remember sa vlog natin sa Facebook. So ngayon naman papunta ko naman tayo ng ganun. Pero instead of kaibigan na kanan, pakaliwa tayo since Kalatagan tayo pupunta. May mga malalalim na lubak lang para sa bandang part na yung
latter part nitong highway na to, kaya mag-ingat kayo dito. Nakakabengkong ng mags, kaya ingat talaga. Yung mga asfalto na sobrang malalim, minabutas. Ilang ako pag may mga jack na ganun eh. Ano? Kaya bullshit. Tibay niya natin, nakaangkas oh. Sports bike. O yan, isa pa yan. I-take ko sa consider na pagka may maangkas kayo, mag-sports bike ba kayo, ganyan. Okay ba sa partner nyo? Technically, very uncomfortable yan sa ride. Lalo na pagka mga ganito long ride kayo. Kaya ideal talaga pag may mga OBR, tapos long ride. Adventure bike talaga. Dito nga sa motard, ano eh, nakakangawit pa eh. Na-try na natin mag-OBR dito eh. Medyo nakakapagod siya sa long ride. Parang ang bigat ng dala, gano'n. Makapati dito sa mga kurba dito kasi tulad niya may tumatawid. Tapos minsan kala nyo slight curve lang pero siko pala yun, overshoot. Tapos matataranta mo, pipiga mo yung clutch mo. Pero po dito sa part na to yung ano eh, yung kala mo sa gabi, kala mo runway. Ang ganda ng ilaw ng mga linya dito eh, ng mga markings. Guys, nahiwalay tayo sa grupo natin. Sabi kasi chill lang eh, may bilis kasi nila eh, pero tagal nila ha. Ganda ng motor natin guys. Feel ko minto sila. Shoutout kay tatay, anak daw niya nagda-dialysis. Kahit libre yung dialysis, yung gamot daw, hirap na hirap siya, kaya sinasagawa niya mag-parking dito. Malapit na tayo sa Stilts guys. Kunting kembot na lang to eh. Dito nakahayabusan na puti na walang daw ng preno. Good. Front brakes, delikado yun, medyo nakakatakot. Ang lalim ng preno niya oh. Buti meron. Oh, wala talaga, dumudusot. Oh, piga no, sagad na dito. Wala, kailangan ito i-bleed. No leak? Wala naman leak? Meron. Water. Water? Kala ko may leak yung ano, Hayabusa. Laki no? Ang laki! Kapag may mga ganitong long ride, make sure na you check your bikes before leaving the house or prior the ride day, kasi mahirap masiraan sa daan. Gastos yan. Kasi pag di mo na, kumbaga hindi siya rideable, hindi mo siya pwede iuwi, na magagawa kundi ito, papataw mo yun, magkano, depende pa sa location mo. Kung let's say kung nandito tayo sa Batangas, mga kulang-kulang mga nasa 5,000, 6,000 yun para maibalik sa Manila. Nangyari na sa atin yan dati sa Lipa, di ba? Buti na lang nasagip tayo nila kay Enet nun tsaka nila Alexis. Shoutout kay IC Mocho, kay Eren, tropa niya yung isang naka CX-10R dito. Pag kumana ka dito, Pakibiyang yan. So kaliwa tayo kasi Kakalatagan tayo. Dami rin pupunta dito sa Kalatagan kasi ang daming dito beach spots. Pag napapadaan ka sa mga bayan-bayan tulad dito, tapos nakikita ng mga lokal, nakakatuwa, you know? Para tayong dito, artista. Para tayong drama moto club dito eh, no? Lakas ng Hayabusa. Grabe oh.
Uy, sa bipat. Ay, natawid. Harapang natin dyan sa kurbahan. Wala talaga. Pagka bumiga sa throttle, liwan na. Ulit ako. Welcome to Calatagan. No? Tahimik yung ano niya, no? AC niya. Tulad nito ni brother, anong ulit pangalan mo? Bago na pala ito na-acquire ZX-10R. Dati daw siya naka MT-10SP. So from naked pumunta siya ng sports. Marami kasing ganun eh, gusto mag-explore. Kasi nga, yun yung sinasabi ko guys, na kailangan niya mag-explore. Kasi hanggang sa makita niyo yung perfect fit na bike para sa inyo. Tulad niya, so tinitignan niya siguro kung bagay sa kanya or kaya niya panindigan having a sports bike. Siguro si brother palaging tumatambay, palaging may event. Iba kasi talaga ang presence din ng sports bike pagka nasa events ka, ganyan, tambay. Pogi sa pogi talaga yan compared to naked. Ang naked naman, more on the comfortability. Although maraming naked bikes na sobrang pogi and very reliable na. Pero still, iba kasi yung feeling ng sports eh. Down below guys, ano ba yung prefer nyo? Or nahanap nyo na ba yung perfect fit bike? Comment nyo naman ano yung para sa inyo perfect fit na bike sa inyo. Sports ba? Naked? Motard? Kumbaga fits your personality. Time check guys, it's 10:50. Hindi ko alam kung breakfast ride pa ba tawag dito. Sa stilts guys, yung stilts pala guys, ano yun? Parang sabi nila Maldives daw ng South ba yun or ng Pilipinas. Kasi may mga cottages sila or may mga bahay sila na nakatungtong sa dagat or sa tubig. So ito yung kalsada na papunta doon. Talagang probinsya feel siya. Alright guys, dito na tayo. Stilts, Calatagan Beach Resort. No reservation, no entry. Ano pangalan mo bro? Mat. Ha? Mat. Matt. Galing MT-SP, MT-10SP to ZX-10R. Then traction control kasi mag-off-road tayo eh. Diba pagka nag-off-road tayo sa EDV, tinatanggal natin traction control. Yan namang lamang natin sa mga naka-sports bike. Matutusin, pwede natin gawin yung ginagawa ng mga nag-motocross eh. Yung gulong lang natin kasi hindi pang ganun. May tendency tayong dumulas dyan. Dual sports kasi yung mga nakakabit sa mga ano diba, or off-road tires talaga. Tayo kasi road tires tong ano natin, gulong natin. Ito maganda tayo sa stilts, ang daming puno. Lelem. Alrighty, I guess here we are guys. Safe and sound, thank you Lord. Kainan tayo dito saglit. I thought you're gonna slap that guy. Huh? I thought you're gonna slap that guy. Yeah, I was like, fuck man. Kaya kalaki yung lupa ng stilts. Then dito guys, pagka low tide, as in wala talagang tubig dyan. Ganda mo. Mana natin si Kito. Yo, what's up? Sa X10R, double R no? 40th anniversary. Fake double R. Basic na basic yung kalsado sa inyo kanina sir. Hindi, si ano yun? Hindi ako yun. Naingit kami. Naingit kami. Parang walang lubak, walang ano. Ano sa dahil sa motor? Oo. Kala ko sa likod kanina, puto sumasakit na yung katawan ko. Gusto ko yung mga kasama natin ngayon guys, mga bolero. Very welcoming sila dito. And, welcome my friend. Big shout out Boss Henry. Sarap po. Pagpunta ka dito parang ayaw mo na umuwi. Sarap tumalo na lang oh. Sweet spot. Diyan ko kasi. Pakita ko sa inyo guys yung view. Ganda. Sabi ko sa inyo, kaya tinawag siyang Maldives ng South or ng Philippines. Not sure kasi nga may mga ganito siya oh. Oh, diba? Tapos yan, yung tubig na yan nandyan, nawawala yan pag low tide. Ganda, diba? Namiss ko pumunta sa mga ganito talaga. And nasi-share ko sa inyo.
Ganda ng spot ni boss. Feeling yung nakakalakad sila dun, oh. Naawitan ko yung GoPro ni Jao ng yung GoPro 13. Pinakabago latest. Wala pa sa market. Palabas. Pero 1 week pa lang ata. Binibenta niya ng SRP daw 26. 23 pero pero magkano last? 22. Kanina. Pag off cam pala mas mababa, pag may on cam mataas eh. Inaawitan ko ng 21 hanggang December deal. Shake my hands, brother. Ayo. 22. Halfway, 21.5. 21.5. Coin flip. Mechong kawali, tapos flying fish. Sapaking ka yan. Sarap sa tenga, no? Tapos ganito yung view mo. Ito yung beach side nila. Pero pwede naman sila dito mag-day tour. Dati nag-day tour kami dito. Pwede doon sa may bandang beach side. Ganda, no? Boots sa sand. Pakita lang natin doon ka-fix kasi hira na tayo dito makapunta. Ano masabi mo kay Eren? Hindi na niya nararanasan to. Oo. Oo nga eh. Saan yun eh? Sambales. Ikaw dapat pumunta doon. So guys, kung nagkaplano kayong mag-ride tapos gusto yung makakita ng dagat, singit nyo lang isang weekend. Pwede kayo dito. At least diba, bago kayo pumasok sa office, nakakapag kayo, nakakita kayong dagat, nakaranas kayo ng dagat. Airo, ganda. Ganda ng t-shirt mo, bro, ah. Pauwi na tayo, guys. Para tayo sa mga kasama natin. Thank you. Nice to meet you, brother. Thank you. Brother, ingat ah. Bro, Matt. Pero ano ka ba? Lalaki ka ba? Naisip ko nga eh. Baka magano ako, yung Bilyar City. Oo, inisip ko doon. Ayun oh, wala na akong gas. Papagas na ako. Sa panahon ngayon parang ang hassle na rin mag-Tagaytay. Yung stuck kami oh. Damay pa dun oh. Ang haba ng traffic dito. Pakita ko sa inyo guys ah. Ayan oh. Hanggang dun yan. Kasi ginagawa yung tulay dito eh. So feel ko ang hassle mag-Tagaytay for now. Tapos lalo na pagka weekends. Kung nakakotse ka, haba niyan. Kasabay din natin sa lolit oh. Pauwi naman. Hindi namin sila kasama. Yung sinasabi ko, pero mong haba niyan no. Nakakatamad yan. Kaya nag-upunta ka Kalatagan, tapos may nahabol ka ng oras, sasabutan ka ng ganyan traffic. Umay. Saan galing? Tagay, ano? Kalatagan. Ay, Kalatagan. Ayun lang. ano ako? Ingat. Thank you, Chip. Parang naging open canal to eh, close na oh. Isa pa to. Alright guys, dito na yun itong ating video. At kung umabot ka dito sa dulo, maraming salamat at tinatapos mo ang ating video. Big shoutout sa mga nakasama natin. Syempre kila Jao, salamat sa invite. Paalam na guys, and I'll see you in our next vlog. Peace out. And